po. Oh, good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 17, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Grace Court Condominium sa may Mariposa Street, bagong lipunan ng Krame. Bagong lipunan ng Krame, Quezon City po, at dadalhin po natin sa may General Kapinpin Street sa may San Antonio, Pasig po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sa lahat. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sa sakali nga po kung may marinig kayo mga pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. So, magbabalik po tayo mamaya konti po pang nakuha na po natin sila. Continue for 900 meters, then turn right onto Mariposa Street.
pa yung partner ng babae sa'yo. Parang mas marupok ka pa. Tsaka parang mas indecisive ka pa kayo sa partner. Hindi naman sa paglalagay ng pressure. Dapat nila, being a matchmaker and dating coach, helping people keeping relationships together sa kumpanya ng coach is where you importante talaga na ang lalaki na merong aspeto sa buhay niya na mas magaling siya sa kanyang partner. Continue straight at the first traffic light. Then, in 400 meters, turn Kung sa right. babae na nakaahal, ano na lang? Ititingala sa'yo ng partner ng babae. Ano na lang ang i-a-advise mo sa'yo? Dapat yun something. The kids that expect of a woman is that they will continue to do that. Leia ng kaya sabi niya. Si Leia naman kaya ng ano naman ang sabi niya. Sabi niya, coach, super positive yung coach. Lalo na sa mga relationships nila. Sabi, In 200 meters, turn right onto Mariposa Street. sa buhay. Tapos yung guy, parang happy-go-lucky lang. Kaya nagmumukha talagang mahal. Pero stage ng buhay na happy-go-lucky. Just to his life, sabi ng bumasa, may bukas pa. Pero In 90 meters, kung turn tatlo right. na ang anak mo at happy-go-lucky ka pa at walang pambili ng bigas, abay, hindi naman ang reality mo sa pantasya. Dapat, kung ka nag-anak, kung ka nag-asawa, abay, in-maximize mo na yung pagiging happy-go-lucky. Kung hanggang ngayon, inom at nauubos ang pera mo sa pagbabarsada. In 100 Hindi meters, pwedeng turn nag-anak ka right. at Then in 40 pababayaan mo meters, lang sa you are street, arriving ha? at destination. What kind of human being are you, my love? O ba naman yung misis mo? Magigisa siyang bitbitin lahat ng responsibilidad, sabay naman kayong ginawa yun, di ba? Si Carl naman ng In 80 Davao City meters, ay turn nakakatuwa right. kasi kahit mansyad ang pinag-uusapan natin, may mga lalaki na nag-comment, ha? Sabi nga niya dito, sabi niya, oo, nangyayari talaga yan, coach. Hindi naman ako ganyan, Coach V. Pero may mga lalaki kasi hindi pa talaga ready mag-level up. Yung responsibility. In Kilala 100 kami meters, yan. turn Or left onto message South na lang Street. kami sa 0919-278-3000. Gusto nyo i-share. Sinyalis naman tayo yung lalaki. Kaya naman o tumawag sa 8934-4101 or 5671 572 at 567. Kaya kaya baka na-high blood kayo sa mga binasa ni Coach V. Kaya In 80 hayaan nyo meters, mga kanangin turn muna left. kayo ni Coach V, ha. Ito po, ang kantang hanggang na dulo ng walang favorite ng mga kapamilya natin. Bye! You're listening to Bob Connect In 200 on meters, turn right BCFM. onto EDSA towards Bobby Serrano. Walang hanggan. Manila Broadcasting Company. In 80 meters, turn right. A proud member of NBC Media Group. In 50 meters, turn right onto EDSA towards Bobby Serrano. Tinapos na ng INC ang kanilang pagtitipon ngayong gabi. Pero bago ito matapos, nagbitiw ng mabigat na akusasyon si Senadora Amy Marcos laban sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Continue straight at at the kay first First Lady traffic Lisa light. Araneta Then, Marcos. in Ang 100 sagot naman meters, ng keep left. Malacanang, wala itong basehan. Mula sa Green of Grandstand, sa Sila, si Sandra Ginaldo. Sandra? Yes, Pia, bandang alas 8 nga ng gabi ay tinapos na ng Iglesia ni Cristo, INC, ang kanilang rally dito sa Luneta. Dapat ay bukas pa po matatapos ang 3-day rally ng INC. Pero ayon po
Edwin Zabala ay nakamit na nila yung kanilang goal sa loob ng 2 araw. Yan daw ay yung panawagan para sa justice, accountability, transparency, at peace. At nagligpit na ng mga gamit ng ating mga kababayan, yung kanilang mga tent, yung kanilang mga upuan at pagkain, at marami po sa mga nagsidalaw sa rally. Naghihintay daw ng umaga para po sila ay umuwi. Ang iba naman po ay nagsabing bitin sila, lalo't may iba pa raw miyembro na ngayon lang naka-attend sa rally. At Pia, kanya-kanya nga rin linis ang ating mga kababayan dito at tumulong din sa kanila ang local government. At bago po matapos ang rally, ay nagsalumpa din sa stage ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Sa ikalawang araw ng protesta kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo, nagsalita sa entablado si Senadora Amy Marcos. Hayagan niyang binatikos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Patid ko na nagka-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Continue for meters, then keep left of the Guard at PSA. Metropol pa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si In Lisa. 200 meters, keep left of the Naisip ko then noon, turn left off the ramp. kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik In 100 at meters, keep left magkakaroon of ng then turn direksyon. left off the ramp. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang Traffic sa kabila. Turn left off the ramp. Mayroon pa rin din sa kabila. Meron po. Hanggang alas 10 lang naman yan eh. Dito sa ano, monument. Mas meron din dyan kanina. Doon ka po, hanggang alas 10 lang sila dyan. laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masisinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher. At saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iginihit na walang basehan ang mga aligasyon ni Senador Amy. In 200 Alam naman natin, meters, make a slight right nagkaroon onto Merrill Avenue. dalang drug test. Yung pangbagong mga kampanya ang ating Pangulo. Gusto ko po ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Ito po, Enter right most November lane, then 25, 100 meters, 2021, make a na slight may right. mga pagpintangang gumagamit di umano ng droga. Yung mismo, at that time, hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Kung ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady. Kundi makapanira lamang. Walang basihan. Continue for 1 kilometer, Senator Amy, then turn left sana onto naman, Open Road. maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan, huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon. Bago ang programa, sinagot ng INC ang sinabi kahapon ng mga Duterte supporters na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally sa Luneta dahil sa mga banner nilang BBM resign. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Ka Edwin Zabala, welcome sumali sa kanila kahit hindi miyembro ng INC basta hindi lilihis sa panawagang transparency, accountability, justice. Wala kaming nakitang mga placard na BBM resign sa rally ng INC. Hindi tulad kahapon sa pagtitipon ng mga Duterte supporters. Hindi tayo sangayon. Hindi tayo sangayon sa revolutionary government. Hindi tayo sangayon sa kudeta.
generally peaceful pa rin ayon sa NCRPO Chief na si Brigadier General Anthony Aperin. This can be attributed doon sa comprehensive security plan natin and at the same time yung real-time coordination po natin doon sa mga Continue organizers po. straight at the first traffic light. Mainit sa maghapon kaya nagkaan sa pwesto ng ilang nakatatanda. May mga nakakalat namang first aid station. Tumatakit dito sa batok ko. Kaya sana mainit ang katawan ko talaga kaya ako nag-aano na lang. Nakabantay rin ang mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau. May mga nahuli silang mga sasakyang sa double park. Kaya inatak na ang mga ito para hindi makabala. Sa alas 10 ay marami na po tayo mga kababayan na nagsuwi na at patuloy pa rin po ang paglilinis dito sa kapaligiran ng Quirino Grandstand. Yan po na po ang pinakauling ulat. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Katong tanggapan ng ehekutibo ang may bagong liderato kasunod na anunsyo ng Malacanang na nagbitiw sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Ayon po sa Malacanang, kusang nagbitiw ang mga alaala sa delikadesa matapos silang mabanggit sa mga aligasyon ni dating Congressman Zaldi po. Saksi, si Ivan Medina. Nagbitiw sa pwesto ngayong araw ang tatlong matataas na opisyal ng Administrasyong Marcos. Sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Tinanggap ni Pangulong Marcos sa kanilang pagbibitiw. Officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. After their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly In 10 meters, currently exit the under roundabout onto investigation, Quirino. and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the In matter 90 meters, appropriately. turn right Sa at the inilabas na traffic video light. ni dating Congressman Zaldi ko, sinabi niya si Pangandaman na nagsabi umano sa kanya na iniutos umano ng Pangulo na magsingit ang 100 billion pesos sa 2025 national budget. Kinumpirma umano ito kay Ko, ni Yusek Bersamin, nakaanak ng nagbitiw na Executive Secretary. Nitong Biyernes, sigini si Pangandaman na hindi nakialam sa pahikam ng Pangulo at maigpit nilang sinunod ang budget process. Wala nang pahayag ang mga nagbitiw na Secretary Bersamin at Yusek Bersamin. Kasunod ng pagbibitiw ng mga opisyal, itinalaga bilang Executive Secretary si Finance Secretary Ralph Recto. Papalit naman kay Recto bilang Finance Secretary, si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Si Undersecretary Rolando Toledo naman, ang tatayang officer in charge sa Department of Budget and Management. Hindi pa raw personal na nakausap direkto sa Pangulong Marcos matapos inanunsyo ng palasyo na siya ang papalit bilang Executive Secretary. It was announced, surprise. Essentially, I think the role of the ES is just governance. So now, by ganon, how do you make improve government services, get the departments to move faster, ensure that we follow the Philippine Development Plan. So palagay ko yun yung role natin. Tingin naman niya sa pagbibitiw ni Budget Secretary Amena Pangandaman. I think he's giving the president the free hand to investigate all the departments. Nasa Senate budget debates kanina si Pangandaman pero hindi nagpaunlak ng panayam. Inaasahang sasalang sa budget debate ngayong gabi ang DBM. Si Toledo muna ang haharap sa Senado kasama ang ibang senior undersecretary ng kagawaran. I was surprised actually when actually mga questions that not only yet before she left because you attend some meetings ang walang pinadala yung mga wala mga patients so that's why I can In 40 meters, turn right onto General Araneta Street. Sa isa pa yan, sinabi naman ito, nagpapasalamat. Martin Romales. Wala at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martin Fry, at ang aking mga security na nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulo Speaker Martin Romales sa North Forks Park, hanggang sa Malacanang. Hindi direktang sinabi ni Ko na perang In naman 80 ng mga meters, maleta. turn left Pero onto sinigurdahan General niya sa Segundo video Street. ang pahayag ni Orly Gutierrez sa Senado na nag-deliver daw siya ng mali-maletang pera sa bahay nila Paul Romualdez. Sa hiwalay na video nung linggo, sinabi ni Ko na may ilalabas po siya ibang impormasyon sa mga susunod na araw. Sa nandito kay Henry Alcantara, ang DPWH Voice, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. At hindi po totoo yan. Ang
Itong numero ay 56 million pesos. At yung pong In halaga na 100 yan, meters, kay turn right Pangulong onto General Bongbong Captain Mill Marcos, Street. Martin Romales na puntalaan. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Inabot din ko si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na imbestigahan ng Pangulo at si Romualdez. Ayon kay Panas Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang maipakita ebidensya at bumabasa lang ng kritiko. Naging comedy series na raw ang expose. In 40 meters, Kina na rin turn naman ang right. kanya ay hindi raw tugmang timeline sa mga larawang inilabas ni Ko. Pinilagay po siya na 2024. Dati January 2024 hanggang November 2024. Nag-umpisa po yung Bicam Conference noong November 2024. So, paano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget In 60 meters, pag-uusapan? you will arrive at your Next din na destination. maleta, mga January 2025, March, and April 2025. So, paano rin po mangyayari yun? Kung January ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So, saan mo gagaling yung kanyang power? Igilit naman raw po. Lagpas na lang daw ang isa. Ayaw na raw niya magpapagod sa na hindi naman daw sila ng paano. Ito po. Ombudsman naman nanawagan kay Ko na umuwi at sumite ang salaysay para na mapaverifika at sumailalim sa tamang proseso. Pero sabi ng mga Ko, wala po itong gawin ito dahil itusgahanaan niya ng ombudsman ang kaso ng PNP niya. Susumite raw ng sworn statement si Ko kung naaayon sa layunin nila alinsunod sa procedural rules. Pero hindi rin niya papayagan magsumite si Ko para lang makilaro sa anay political game. Ayon naman kay Prosecutor General Richard Madulyor, pinag-aaralan na nila ang mga pahayag ni Ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina ang inyong taksi. Sa isang bayag, sinabi na nagbitiw na Budget Secretary na si Amena Pangandaman, nagpasalamat siya sa tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos. Anya, ang pagiging unang Muslim na Budget Secretary at nag-iisang Filipino Muslim sa gabinete ang pinakamalaking karangalan ng kanyang buhay. Patuloy raw niyang susuportahan si Pangulong Marcos bilang pribadong individual. May 6 na milyong pisong halaga na alahas ang tinangay ng mga hold-upper sa Malabon. Arestado ang 3 suspect. Taksi, Cindy Sumangil, exclusive. Pinilagsapan kaya ng sasakyan ang lalaking ito ang targetin ng 6 na suspect sa barangay Tugasok, Malabon. Hold up ang pakay ng grupo. Punteriya ang relo, pintas at bracelet ng biktima. Nasa 6.7 million pesos ang halaga ng tinangay ng mga suspect. Hindi ko makakalimutan, may narinig ako sa likod na naananigan ko na din. Ito, pwede na to, pwede na to. Paglingon ko, nung narinig ko yun, meron ng 3 motor na pumalibot sa akin. Akala ng biktima, katapusan na niya. Huwag kang sisigaw, babarinig kita. Ganon ang pagkakasabi sa akin. At lahat po yun ay nakatutok sa akin ng baril. Yung 6.7 million eh, hindi naman galing yun sa madaling pamamaraan. Yung po ay pinagpaguran, pinaghirapan, sa 4 na taong pagnegosyo at hindi naman din ako anak ng o galing sa mayamang pamilya. So lahat yun ay pinagpaguran. Bago ang insidente, tinangay ng parehong grupo ang alahas ng mga customer sa isang kainan sa Barangay Lobos. Matapos ang ilang araw, 3 sa mga suspect ang arestado sa Las Piñas. Kabilang sa nahuli ang umuling pinuno ng grupo. Yung kilay, kasi yung kilay ni sa suwi dito, may kaptira dalawa. Hindi siya pwedeng magkamali pati boses ng pinagsalita. Kasi tinakot siya, pinagsuot nga namin siya ng helmet ay talagang biktima, positive identified na. Yan nga po, yan nga, hindi siya pwedeng magkamali. Na-recover mula sa mga suspect ang baril at mga motorsiklong ginamit sa krimen. Sa tactical interrogation ng mga polis, sinabi ng leader ng grupo na nabuo sila sa Boys Town. Dati raw delivery rider ang mga suspect kaya kabisado ang Metro Manila. Ang style ay magtitingan nila yung tao kung sa pananamit, siguro nila na ang alahas ay totoo. Tumanggi ang mga nahuling suspect na magbigay ng pahayag. Hindi bababa sa 5 iba pang hinahanap ng mga polis. Kabilang dito, ang binagsakan umano ng mga alakas at relo na ninakaw nila. Nasa negosyante ng biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Samari. Tigilan ng pagpapadeliver, ha? Huwag nang puro pa-deliver. Tama na yan, ha? Tama na. Tigilan ng pagpapadeliver, ha? Ayoko ng mga ganyan. Mag-zero. Zero pa-deliver. Zero order sa mga online. Kung bumili sa ano. Tama na yan.
Ang dami nang nangyayari na ano, nakawan at kung ano-ano pa nang dahil sa ganyan. Dahil mostly sa mga rider, kinakabisado nilang mabuti ang mga galawan, pinag-aaralan nila. At grupo yan, marami nang ganyan. Maraming may mga grupo-grupo, kunwaring mababait. Ayoko nang magano yan. Inuulit ko sa pangalawang beses, sinasabi ko sa pangalawang beses at last na sana yan. Wala nang deliver, zero. Huwag ka nang magpapadeliver. Pangalawa na yan na warning ko sa'yo. Ayoko na mga ganyan. Inuulit ko, wala nang deliver. Pangalawang warning ko na yan sa'yo. Pangalawang warning ko na yan sa'yo. Ay, Arriving in 4 minutes at 12:07 a.m. This route is toll-free. Passenger is sharing their location. In 40 meters, turn right.